Hello? Hello, Hi! gabi. Magandang hating gabi. Magandang hating gabi. Kung nasa Pilipinas ka po. Nasa Pilipinas ka ba? Hong Kong. Hong Kong! Same time lang naman tayo sa Hong Kong. Mm. 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 Anong pangalan? Zai po. Ha? Zai. May spelling no? Z-A-I. Z-A-I. Yes po. Pusang galaw, mamimili lang ng screen name. Mahirap pa. Zai. Ilang taon na si Zai? 40 40. Ilang taon ka na nasa Hong Kong? since 2011. 15 years. 15 years na. Hmm. Ang tagal mo na dyan. Yes. Ano naipon mo? Resibo o pera? Resibo. Resibo. Tsaka taba. Ang dami nakaka-relate sa'yo. Di ba? Oo. Hmm. Anyways, si Zai, kailan ka huling nauwi ng Pilipinas, Zai? Last February. Yearly ka nauwi? Mm-mm. Buti naman. Nung pandemic lang natagalan dito. Oo, lahat naman. Nung pandemic natigil. Parang lahat naman. Anyways, saan ka sa Pilipinas? QC po. Manila girl. Metro Manila. Mm-hmm. Anyways, may anak ka na? May asawa? May 3 anak. Ilang taon yung panganay mo? 22. So, 17 nagbuntis, 18 ng anak. Ha? Ano sabi mo sa nanay mo nun? Sorry, ma. Sabi niya kasi safe eh. Ganun na, no? Sabi niya kasi hindi niya ako bubuntisin, ma. Ay, nako. Tapos yung pangalawang anak mo, ilang taon na? 18. Yung pangatlo? Magsi-17. Magkakasunod. Tapos nag-abroad ka na. Oo, okay. Ba't tayo magkausap ngayon, Zai? Hihingin ko yung opinion mo or ikaw yung taong kailangan ko para magpaliwanag sa akin. Nako, nakaka-pressure ha. Ganun mo inumpisahan ha. Oo, meron ka kasing caller dito nagsabi na patron saint ka ng mga nanay. So baka may explain mo sa akin yung kanyang saloobin sa mga nangyari. Ito, no, isang araw yan eh. Ikaw pang patron saint ng mga nanay. Hindi naman laging tama ang mga nanay. Di ba yun ang disclaimer ko? Kaya nga sabi ko. Sige. Anyway, sige. Ikaw yung right person. Well, Ayun. sa abot na makakaya po. Sige. Okay. Paano ko ba ito simulan? Yung bunso kong anak, hindi siya sa akin lumaki. Okay. Nung naghiwalay kasi kami ng tatay niya, napunta siya doon sa tatay niya. Tapos... Bakit? Bakit muna? Anong dahilan? Nung nilayasan ko kasi yung tatay nila, hindi ko siya nabitbit kasi maliliit pa. 2 lang yun na isama ko. Ako po. Tapos nung binalikan ko siya, wala na siya doon sa bahay namin. Nasa Bicol na daw, and then pumunta ako ng Bicol, sabi nasa Isabela. So hinanap mo naman? Hindi ako tumigil paghahanap. Nalungkot Alam niya ng mga kapitbahay namin doon sa tinirahan namin sa Tanay. Gano'ng katagal mong hindi nakita yung bunso mo? 4 years lang. Tapos nung umuwi, di nakapag-abroad na ako. Nung umuwi ako, hinanap ko uli siya. Tapos by that time, nandun na uli siya sa lola niya. Wala na siya sa tatay niya. Tapos, ayun, nahihiram-hiram ko na siya yearly kapag umuwi ako. Buti okay kayo ng bata. Sobrang naiintindihan niya yung nangyari. Kasi pinaliwanag ko rin naman sa kanya na hindi ako tumigil na hanapin siya. Tapos, nagkakaroon din kami ng communication through Messenger. Tapos, hanggang sa nung nag-13 siya,
na-block na niya ako sa Messenger kasi utos daw ng tatay niya. Kasi kinuha na uli siya ng tatay niya. Pero gumagawa siya ng paraan, gumagawa Ha? siya ng ibang account. Anong dahilan ng tatay para itusan i-block ka? Pinili ko, sorry. Ano ba yun? Nakabasag Pinili ka ko pa daw, ng tasa. Mm. yung tubig ko. Ay, sorry. Sabi ng tatay niya, pinili ko daw yung panganay ko. Kasi yung panganay ko, hindi niya anak yon. Oh, okay. Kasi kapag nag-aaway kami, hindi niya ako masaktan. Ang sinasaktan niya, yung panganay ko. Mm. So, yun din yung reason kung bakit ako lumaya sa kanila. Tapos, yun yung reason niya. Sabi, pinili niya yung bastardo niya. Sabi niya doon sa anak ko, na bunso. Pinili niya yung bastardo niya kaysa sa atin na pamilya niya. Kaya wala siyang kwentang nanay. Yun yung laging sinasabi yung tatay niya sa kanya. Brainwash. Tapos sabi naman ng anak ko, hindi ako naniniwala, mami, kasi okay tayo. Kapag umuwi ka, kasama tayo, okay na po ako doon. Pero naaalagaan naman ng tama yung bata. Lately, inamin niya sa akin na hindi fair yung treatment sa kanya kasi mas mahal daw ng lola niya doon sa father side yung mga pinsan niya. Kumbaga, sabi niya, pag pagbibili ng mga bago yung mga pinsan niya, yung pinaglumaan ang kanya. Basta hindi daw fair. Nagpapadala ka naman ng pera doon o hindi na? Kasi sagot na ng tatay yan eh. Nagpapadala pa rin ako sa kanya. Siya mismo ang kumukuha sa GCash. Pumupunta siya ng tindahan para i-cash out yung padala ko. Tapos sabi ko sa kanya, kapag may kailangan ka sa school or mga personal needs mo na hindi nila kayang i-provide, sabihin mo sa akin. Para ako yung magpapadala. Tapos nalaman ng lola niya yun, pinastop din na bawal na siyang pumunta doon sa tindahan na yun para mag-cash out. So, anong nangyayari? Sa school na lang, sa teacher niya, ako nagpapadala. Para sa akin. Secret communication. Kasi sabi niya, hindi siya pwedeng mag-login ng kahit anong account doon sa Facebook niya kasi nalalaman ng tatay niya. So, gumagawa siya ng ibang account sa computer ng school para lang kami magkaroon ng communication. Ganun yung setup natin for 3 years. Ayun. Tapos, eto na tayo dun sa exciting part. Okay. Last year, February, nag-reach out ulit siya sa akin. Sabi niya sa akin, Mami, pwede bang sa'yo na ako? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, alam mo, 15 years kong hinintayan. Pero pwede ko bang malaman kung bakit? Sabi niya, hiwalay na po kasi yung tatay daw niya at saka yung bagong kinakasama. Tapos hindi na daw siya kayang pag-aralin. Sabi ko, sige, kailan mo gustong magpasundo? Pagkatapos daw ng graduation niya ng junior high. So nakiusap ako sa nanay ko, sabi ko, Ma, pwede bang ikaw na yung sumundo dun sa kay bunso? Tapos ikaw na rin yung nagsabit ng medal niya kasi wala daw mag-a-attend ng graduation niya. Sabi ng nanay ko, hindi pwede. Alam mo, marami akong ginagawa dito sa tindahan. Sabi ko, Ma, alam mo, 15 years kong hinintay na makuha ko si bunso. Sabi niya, pwede naman doon na lang siya sa ama niya. Kung hindi siya kayang pag-aralin, edi magpadala ka na lang ulit kagaya ng dati. Sabi ko... Nanay mo nag-aalaga ng 2 anak mo? Okay. Yung panganay ko, matagal nang wala sa kanya, nagtatrabaho na. So, naalaga na lang ng nanay mo ay yung ano? Yung pangalawa. Ilang taon na yung nanay mo? 64 na siya ngayong taon. Okay. Tapos, may tindahan kasi siya before. Pero may bahay kami sa Laguna. Sabi ko, since wala na yung stepfather ko, tumigil ka na ng pagtitinda. Doon na lang kayo sa San Pablo, ako na ang bahala sa lahat. Basta hayaan mo lang na umuwi na si Bunso sa atin. Tapos,
basta ayaw niya. Sabi niya, alam mong ayaw ko sa anak mo. Sabi Mm. ko, bakit? Sabi ko, 2 taon lang yung papakiusap ko sa'yo. Senior high lang na nandoon siya sa inyo. After ng senior high, sa Manila naman siya mag-aaral ng college. So, hindi mo na siya makikita. Tapos, basta ayaw niya. So, kinausap ko yung tita ko. Tapos, na-convince naman siya ng tita ko na sabi ng tita ko, hindi mo pwedeng asahan na mag-alaga sa'yo yung isa mong apo dahil lalaki yan. Sinong maghuhugas sa'yo ng ano mo kung matanda ka na? Mas magandang yung babae. So, pumayag. So, sabi ko, sa June, graduation niya, bibiyahe kayo. So, sinundo siya. Kasama ng boyfriend ko. Tapos, So may umuwi na boyfriend si... ka. Wait lang. Do you have a boyfriend in the picture? Tama? Mm-mm. Okay. Tapos, Ano sabi nung ex mo na kinuha mo na yung anak mo? wala. Nagalit siya dun sa bunso ko. Sabi niya, iiwanan mo rin pala ako. Akala ko okay tayo. Sabi ng bunso ko, gusto kong mag-aral. Mm. Tsaka gusto kong maramdaman na may nanay. Alam mo, matagal ko nang gustong maramdaman na may nanay. Na yung totoong nanay na nag-care. Ang tagal mo naman akong binawalan, sinunod kita. Sana by this time, ako naman da. Okay. Tapos, ang sabi niya, pag sa oras na umalis ka, kalimutan mo na akong tatay mo. Tapos, yun, binlock na siya. Tapos, ito na, nasundo. Binlock siya ng tatay niya? Ano ba naman yung ex mo? Ba't mahilig mong block yan? Teka lang muna. All throughout, di ba, nasa kanya. Di ba, 2 anak niya, tama? Yung bang anak niyo na nasa iyo, nakakausap niya? Hindi rin. Nag-reach out lang siya noong February na may sakit na siya. So, all throughout, hindi niya nakakausap? Hindi. Nagdrama-drama siya dun sa pangalawa kong anak. Nag-send siya ng baby picture nung pangalawa ko na magkasama sila. Tapos sinabi niya na, ang laki ng pagkukulang ko sa'yo, na natabunan ng galit yung pagiging ama ko. Okay yun kung totoo yun. Kung galing sa puso, walang masama doon. I don't see anything wrong. Pero kung binlock niya yung bunso kasi, parang yung magalit kayo bilang magtatay sa anak, okay, parang human nature yun eh. Pero yung i-block? Hanggang ngayon, naka-block. Kanina magkausap kami ng bunso ko, tinanong ko siya, sabi ko, bunso, since bakasyon naman, gusto mo bang umuwi sa tatay mo? Sabi niya, nagparamdam po ba? Sabi ko, hindi. Baka lang kasi namimiss mo, pwede ka mo naman siyang dalawin. Sabi niya, hindi po, naka-block pa rin ako. Tsaka kung galit siya sa akin, bakit pa ako pupunta doon kung makakarinig lang ako ng mga salita sa kanya? Saka na lang po pag hindi na siya galit. So, ayun. Mahilig talaga siyang mag-block noon pa. Block and block. Hindi ko na nga siya hininga ng sustento dun sa isa. Ganun pa yung ginawa. So, ayun, 3 na kami naka-block sa kanya. Yung 2 kong anak, tsaka ako. Okay. Sana nga ako. Sinundo ng boyfriend mo. Yung boyfriend mo naman, gano'ng katagal na kayo? 3 years. Ha? 3 years. Okay. Yung boyfriend mo ba, tsaka yung bunso mong anak, may relationship ba sila? Yes po. Good sila. Last month, recognition ni bunso, siya yung nag-attend, siya yung nagsabit ng medal. Okay. At saka mula nung June na nagsimula yung pasukan, siya yung nagpapadala ng allowance sa school. So, okay sila. Okay. Tapos, ito na, nasa San Pablo na sila. May CCTV kasi doon sa bahay. So, napapansin ko na hindi kinakausap ni mama yung bunso kong anak. Parang tao lang sila doon na palakad-lakad, pero hindi sila nag-uusap. Tapos, nung natapos yung first quarter, sabi niya sa akin, Mami, kailangan kong pirmahan yung card. Sabi ko, ibigay mo kay mama, papirmahan mo. Okay. So, nilapitan niya, Mama, pwede pong pasign. Sabi niya, nakaupo lang naman si mama doon, nanonood ng TV. Sabi niya, mamaya na. Tapos, inulit-uli niya nung hapon. Hindi na, biglang tumayo si mama. Marami akong gagawin.
Tapos nagsabi sa akin yung anak ko, although naririnig ko naman doon sa CCTV. Sabi ko, ikaw na lang yung magsulat, ikaw na lang yung mag-sign. Pareho naman tayo ng sulat, lagay mo na lang yung pangalan ko dyan. Para kunyari, ako yung pumirma. So, ayun na. Nung second quarter, gano'n na naman yung nangyari. Abutan na naman niya ng card. Hindi na naman niya papansinin. Tapos, tinanong ko si mama. Sabi ko, mama, ano bang problema kay Bunso? Sabi niya, ayaw ko sa anak mo. Sabi ko, bakit nga? Sabi niya, pag nakikita ko yung pagmumukha niya, nasisira ang araw ko. Naririnig ko yung boses niya na pakanta-kanta sa CR. Nasisira ang umaga ko. Yan yung babae, di ba? Yung bunso. Babae. Tapos sabi ko, ano bang kasalanan sa'yo? Sabi niya, hindi mo kasi nakikita ang ginagawa ng anak mo dito kung gaano katamad. Sabi ko, ma, nakikita ko. Tuwing aalis ka, tuwing wala ka, tulog pa yung dalawang barako dyan sa bahay, siya na yung kumikilos. Nagluluto ng breakfast, naglilitis ng bahay, naglalaban ng damit niya. Kumikilos siya. Hindi mo nakikita kasi wala ka. Tapos sabi niya, ang mga buhok sa kwarto, hindi man lang magwalis, binilhan na ng vacuum, hindi man lang malinis ang mga buhok na nagkalat sa sahig. Parang small na, maliliit na bagay lang ba na ikinakainit ng ulo niya. Tapos ang sabi pa niya, at ayaw na ayaw ko dyan sa anak mo, patama sa oras. Sabi ko, paano patama sa oras? Sabi, ayan, nakikita mo, pagdating galing sa school, sulat na sulat hanggang alas 10 ng gabi. Para makaiwas paghuhugas ng hugasin daw. Sabi ko, nakikita ko na nagsusulat. Ayan nakapatong-patong, in-screenshot ko kasi yun. Ayan patong-patong ang mga sinusulat niya. Ilang yellow pad paper na yung nasusulat niya. Yan ba ang patama sa oras? Tapos sabi niya, umuwi ka, hindi mo man lang nakita kung anong gawa ng anak mo. Sabi ko, nakita ko. Nung umuwi ako, nakita ko lahat. Wala naman akong nakitang mali. Sabi niya, wala naman nakitang mali kasi anak mo. Okay, end of conversation. Ayaw ko nang humaba. Tapos, nung December 24, sabi ko, maghahanda ba kayo? Sabi niya, nag-iingay-ingay na naman siya, nag-rant na naman siya na bakit pa maghahanda, puro visit daw yung kasama sa bahay. So parang nagpantik na yung tayo ako doon. Nireplyan ko siya. Sabi ko, oo, visit talagang kasama sa bahay ang batugan. Kung pinapakilos mo yung anak mo dyan, wala sana tayong problema, hindi sana ako nabibigatan. Ano you're referring Sabi to? mo, yung bunso kong kapatid. Okay. Ilang taon na yan? 35. Okay, walang work? Wala. Sabi ko sa kanya, Kanino yung alam bahay? mo sa akin. Sa'yo? Mm-mm. Ba't yung paalisin yung bunso mong kapatid? Si mama kalaban ko ilang beses ko nang natry yun. Bahay mo eh. So pero wala akong magawa. Kasi kapag nagalit si mama sa akin, ang napapagbuntunan, yung pangalawa kong anak. Laging mainit ang ulo niya doon. Basta marami siyang ingay, marami siyang bunghanga na hindi magandang salita. Na porke daw ako yung nagpo-provide, ang kapal na ng mukha ko na magpalayas ng kapatid, parang hindi kapatid. Sabi ko sa kanya, Ilang taon nang walang work 24, yung bunso mo? Bunsong kapatid mo? since 2018. Okay. Anong ginagawa niya maghapon? Wala. Literal na wala. As in, nandoon lang siya sa kwarto. Hindi siya lumalabas. Lalabas lang siya maliligo at kakain. Yun lang. Yan din ang palaging pinag-aawayan ng stepfather ko nung nabubuhay pa siya. Tsaka si mama, lagi silang mag-aaway dahil sa kapatid ko na bunso. Laging pinagtatanggol ni mama. Sabi naman ng stepfather ko, laki yan. Paano pag nagkapamilya yan? Paano pag nawala ka na? Matatanda ka na. Pero yung anak mo, hindi mo tinuturuan kung paano tumayo sa sarili mong paa. Wala, talo din lagi yung stepfather ko. Sa akin lagi nagsusumbong yun na wala na akong magawa sa mama mo. Lagi na lang namin pinagtatalunan. Pero yung anak mo, yung pangalawang anak mo, okay sila na nanay mo? Okay sila. Yung pangalawang anak Okay mo, tsaka sila. yung bunsong anak mo, okay naman? Okay din sila. Okay. Sige lang. Tapos, sabi niya sa akin, basta ayaw ko sa anak mo,
ayaw ko sa anak mong babae, masyadong malandi. Sabi ko, malandi naman, wala ngang boyfriend, paano lumandi? Sabi niya, yan ang hindi mo alam. Lagi yang may katawagan sa gabi. Sabi ko, naririnig ko sa camera kung sinong kausap niya. Yung mga pinsan niya. Pag hindi yung mga pinsan niya, yung mga kaklase niya. Doon sa dati niyang school. Wala akong naririnig na may kausap siya na boyfriend. So sabi niya, aalis, papasok sa school, naka-makeup. Sabi ko, ma, syempre, senior high na yan. Nagdadalaga na, ibalato mo na sa kanya yun. Tapos sabi, ewan ko lang kung hindi yan mabuntis ang maaga. Yung mga ganong salita. Tapos meron pa siya sinabi na, tingnan ko lang kung hindi yan magmana sa'yo. Syempre, sakit. Pero may point na. Oo, may point. Masakit. Kaya Masakit. may point kaya masakit. Masakit pero may point na. Oo. So, okay. Tapos, sinikot ko na siya ng, kung ayaw mo sa anak ko, ayaw ko rin sa bunso mong anak. Sabi ko, kaya hindi ako makausad-usad, kaya hindi ako makaangat dahil pasan-pasan ko din yan. Sabi kasi ng stepfather ko noong nabubuhay pa siya, kada kukuha daw si mama ng remittance ko sa halip na abutan yung mga anak ko nung nandoon pa yung panganay ko. Unahin ni mama magbigay doon sa bunso kong kapatid. Hindi ko nga alam kung paano siya nakabili ng bike na worth 90,000. At saka na Nagbabike yung bunso mong kapatid, mahal ng bike ah. 90,000 yung bili niya doon. Ha? Hindi pa kasali. Daig pa ako ah. Ako pangarap ko magkaroon ng bike na ganyan kamahal eh. Yung mountain bike na, ewan kung bakit ang mahal-mahal nun. Tapos Mahal talaga yung mga mountain accessories bike. pa nun. Oh, mahal. Malala. Tsaka yung accessories niya, grabe ang mamahal din. Tapos yung iPhone niya, latest. Hindi na pala latest kasi 15. iPhone 15 Pro na. Tapos meron pa siyang Pero iPad. mataas pa rin yun for someone na walang work ha? Yun nga. Sabi ng stepfather ko, tsaka nung pangalawa kong anak, sabi nila, paano hindi makakaipon yan? Pag yan ang bantay ng tindahan, ubos ang paninda, walang benta. Ayun. Tapos yun nga daw, kada padala ko daw, inaabotan nga daw yun. Sabi ko, kaya hindi natututo yan eh. Ganyan ang ginagawa mo. Tapos ang pinag-iinitan mo yung bunso kong anak. Tapos, umalis siya ng 25. Paskong Pasko, umalis siya. Which is lagi naman yung ginagawa monthly. Basta pagkapadala ko, aalis yan. Pupunta siya ng probinsya namin sa Quezon. Magdiliwaliw sa mga friends niya. Or babalik ng QC, ganyan. Tapos, nung 25, so sila lang doon sa bahay. And then 28, dumating yung panganay kong anak. Teka lang, you were referring yung males yung bunso mong kapatid? Hindi, si mama. Okay. Tapos nung 28, dumating yung panganay kong anak. May dala siyang regalo dun sa bunso niyang kapatid. Sabi niya, para sa bunso namin na matalino, ganyan, kasi top 7 siya sa klase nun eh. So may bigay siyang sapatos. Sabi ni mama, nasa niyo sa akin? Piloso po tong panganay kong anak. Sabi niya, estudyante yarn, top 7 yarn. Gumanang siya. Sabi ni mama, manang-mana ka sa ina mo. Sabi ko, nakikinig lang ako sa camera. Kasi gustong-gusto ko kasi nakikita yung tatlo kong mga anak pag magkakasama sila eh. Kasi minsan lang umuwi yung panganay. Sabi ko, hay, nadamay na naman ako. Tapos, nung kinahapunan, sabi ng panganay ko, kumain na ba kayo? Sabi nung pangalawa, hindi pa. Pero pagpunta ng panganay kong anak doon sa kwarto ng bunso kong kapatid, may pagkain doon. Nandun yung nilutong ulam ni mama na. Hindi ko na lang pinansin kasi eto pala, kanya-kanya sila ng pagkain doon. Ha? Hindi, kanya-kanya. As in, ganito po kasi yung sistema. Magpapadala ako ng 15K a month. Sabi ko, pagkain lang yan. Korean, Meralco, tubig, tapos sa akin yon, binabayaran ko yun online, tsaka internet. Online lahat yun. Yung gas nila, provide yun ng boyfriend ko kasi sa LPG nagtatrabaho yun. Dalawang tangke sila doon. So yung 15K, malinis yun, pagkain lang. Hindi ko alam bakit December 12 pa lang, nagsabi na si mama na
wala na kaming maulam dito, wala nang makain. Sabi ko, kakapadala ko lang nung at 30. Pinaghahanapan mo ko, lalakas kumain yung mga anak mo. Kababaeng tao, ina na naman, bunso na naman na nakita. Kababaeng tao, kung kumain, nakala mo barako. Sabi ko, ma, pagkain yun. So, ito na, padala ulit. Tapos yun nga, nung nagtanong ako nung maghahanda ba sila, yun pala, wala nang budget. Pero umalis siya. Tapos, nakita nung panganay ko na may pagkain dun sa kwarto ng kapatid ko. Sabi niya, ano to? Dito na ba lumipat ang kusina? Bakit nandito ang rice cooker at ang kawali? Sabi ng panganay mo? Abay, malakas din ang loob ng panganay mo. Ano? Sige. Kasi uminit daw yung ulo niya kasi tinanong niya yung mga kapatid niya kung kumain na, hindi pa daw. Pero may pagkain dun sa kwarto at nagtataka siya bakit sa kwarto ang pagkain sa halip na sa lamesa sa dining. Palibasa ng mayabang-yabang din tong panganay ko. Kinompronta yung tito niya, yung kapatid ko. Kumusta naman tayo dyan, Uncle Bato? Sabi niya, short for batugan daw. Sabi, pwede bang makahingi ng isang adobo dyan? Isang mangkok, papaulam ko lang sa mga kapatid ko. Narinig ni Mama, andun pala siya sa likod, sa laundry area. Sabi, huwag mong pakikialaman yan. Kanya-kanya kami dito, wala kang alam sa sistema dito sa pamamahay na to. Sabi Paano niya, kanya-kanya? Paano kanya-kanya? Ano nakabukod na pagkain? Paliwanag mo sa akin yan. Yung may bigas para sa lahat. Okay. Magsasaing si Mama sa kanila lang nung kapatid ko. Magsasaing yung pangalawa kong anak sa kanila ni Bunso. Yung ulam, bahala na yung dalawang bumili ng kung anong uulamin nila. O kung may stocks pa doon sa ipinamili ni Mama galing sa padala ko, yun yung lulutuin nila. Kasi sabi ko, huwag mawawala Pero ng yung laman niluluto ng nanay mo na hiwalay na pagkain sa kanila nung bunso mong kapatid. Galing tapos yung binibili ng anak mo sa'yo din galing. Sa akin din galing, hiwalay na padala, hindi kasama doon sa 15K na remittance. So yung 15K para lang sa nanay mo tsaka sa kapatid mo? Sa pagkain ng lahat sana yon. So halimbawa nagpadala ako ng 30 ng 30. Mamimili si Mama yan. Sabi ko, pupunuin ang fridge ng mga pang-stocks nila at saka hindi dapat mawawalan ng 25 kilo na bigas. Kasi nagbabaon yung bunso ko doon ng pagkain. So, kanya-kanya silang luto. Pero yung kanya-kanya luto, galing yung sa pinapadala mong 15K? Bakit nagkanya-kanya luto pa? Iisa lang pala pinanggagalingan ng ano? Sabi kasi ni Mama, maarte daw. Isa pa yun sa kinakagalit niya, maarte daw sa ulam yung anak ko, hindi daw kumakain ng tokwa. Hindi nga naman kumakain ng tokwa. Tapos, picky daw sa pagkain, hindi daw kumakain ng... hindi. O sige, granting na hindi kinakain yung yung ibang pagkain. Pero pati yung bigas, walay na luto? Kanya-kanya din ang saing. Hindi ko alam kung bakit niya... Sa bahay namin, merong mga nakasulat. Sa lababo, may nakasulat. Bawal magtambak ng hugasin. Hugasan agad. Sulat yan. Sa banyo may nakasulat. Mag-flush after maggamit ng toilet. Basta para siyang school na may mga nakadikit na note. Ganun sa bahay namin. Hindi nyo kaya mag-usap? Kinakausap ko din siya noon. Ang reason niya sa akin, pagod na siyang magbunganga. Marunong naman daw magbasa yung mga anak ko, magbasa na lang. Hinayaan ko na siya. Hindi ko na siya kinokontra that time kasi nasa kanya nga yung dalawang anak ko. Once na magtalo kasi kami, ang napapagbuntunan, yung mga anak ko. Kahit nung nandun pa sila sa QC, ganun na ng ganun ang sistema. Pag nagpadala ako ng... Kailan mo nabili yung bahay na yan? Natayo siya 2022. Inuuwian lang nila, nung nasa QC pa sila, inuuwian lang nila yon tuwing bakasyon.
minsan weekend. Hmm. Saan ngayon yung bahay mo? Sa Laguna. San Pablo, di ba? Mm. So, nandun na yung dalawang anak mo, no? Nandoon na sila dati. Yung bunso ko, nung December 28, pinalayas na siya. Na hindi na daw kaya ni mama, kaysa daw mamatay siya ng maaga, alisin na lang daw doon si bunso. Pero So, bahay nandun mo, yung pero bahay mo to. Bahay ko. Pinalayas ng nanay mo yung anak mo? Sa bahay na sa'yo? Bahay at lupa ko. Ano ang turning point? Ano nangyari nung araw na yun? Yun na nga yung December 28 na dumating yung panganay ko na mainit yung ulo ni mama. Tapos, biniro nung panganay ko yung tito niya na, tito Bato, pwede bang Bato means batugan niya daw, short ko batugan. Pwede bang humingi ng ulam? Ipapakain ko lang sa mga kapatid ko. Nakakahiya naman sa nanay ko na nagpapadala pero yung mga kapatid ko hindi pa pala kumakain. Yun yung sabi niya. Narinig ni mama yun. Now, wag mong pakialaman yan. Hindi mo alam ang sistema dito sa pamamahay na to. Darating mo lang, bibida-bida ka na naman. Tapos sumagot yung panganay ko. Sabi niya, bakit kasi makanya-kanya kayo ng luto? Yung mga kapatid ko, marunong din kumain yan ng niluto mo. Sabi, ang sagot ni mama, hindi mo kilala yung maldita mong kapatid na yan. Napaka-arte niyan. Yung bunso kong anak, nakita ko sa camera, ando sa kwarto, umiiyak na lang. Tapos may lumabas siya, inawat na yung kuya niya, kuya, okay lang po, magluluto na lang kami. Sabi ng kapatid niya, ng kuya niya, hindi. Padala ni mami. Tapos kayo ganyan, magdidilata na naman kayo, sila nakamanok. Anong klase yan? Tapos nag-burst out na si mama. Sabi niya, nagkatrabaho ka lang, kala mo kung sino ka na. Ngayon ka na nga lang pumunta dito kung sino ka pang makapagsalita. Akala mo may alam ka sa buhay namin dito. Akala mo sapat yung pinapadala ng ina mo. Pumunta ka dyan sa mga tindahan, may mga utang ako dyan. Sabi ng panganay ko, bakit ka nagkakautang? Kulang pa pinapadala ni mami. Tapos, syempre, nagalit to si mama. Sino ka para kwentahan ako ng padala ng ina mo? 15,000, sasapat yun. Tapos, ayun na. Alisin mo yan. Lumabas kasi yung bunso kong anak para awatin nga si kuya niya. Napagdiskitahan na naman siya. Yan. Yung kapatid mong yan ang dahilan kung bakit nagkakasira-sira ang budget namin dito. Sabi ng panganay ko, bakit masisira budget nyo? Akala nyo ba hindi ko alam na ang nagpapadala ng baon ni bunso, yun nga yung jowa ko daw. Sabi ni mama, wala kang alam. Sabi, di pa alam mo sa akin. Sagot ko na sagot yung panganay ko, kaya uminit yung ulo ni mama. Tapos yun na yung word niya, mamamatay ako ng maaga sa inyo. Bago pa ako mamatay ng maaga, alisin mo yung kapatid mo dito. Yan ang sumisira ng lahat. Sabi ng panganay ko, anong lahat? Araw ko, sinisira niyan. Budget namin, sinisira niyan. Tapos, tinawagan ko yung panganay ko kasi naririnig ko nga eh. Sabi ko, ilabas mo muna yung kapatid mo, lumabas kayo, pumunta kayo kahit saan, basta ilayo mo dyan. Tapos, sabi ng panganay ko, hindi na maganda mami yung mga sinusumbong sa akin ni Bunso. Sabi ko, alam ko. Pinakiusap ko kay mama na 2 taon lang, hayaan mo na, tiisin niya na. Sabi ng bunso ko, mami, hindi ko na po kaya. Hindi na ako makapag-concentrate kapag naririnig ko si mama na nagpaparinig. Pag may kausap siya sa phone, alam ko po ako yung pinaparinggan niya na malandi. Hindi niya pa po ako natatawag sa pangalan niya. Sa pangalan ko, palaging malandi ang tawag sa akin. Tapos kapag may kausap po siya at darating ako, bigla siyang huminto. So sabi ko, sige maghanap na kayo ng matitirahan niya.
So, nakahanap naman sila malapit sa school, yung parang dorm lang na maliit na kwarto. Mm. Tapos ayun, that same night, gabing-gabi, nag-move silang magkapatid doon. Tapos ayun, until now, nakatira dun yung bunso ko. Siya lang mag-isa. Bakit siya lang mag-isa? Hindi ba sumama yung isang anak mo? Ayaw niya. Kawawa daw si mama dun. Matanda na daw si mama. Wala naman daw aasahan sa tito niya. Kaya siya na lang daw yung sasama kay mama. Maiwan na lang daw siya dun. Tapos yung panganay ko naman, may trabaho nga. Kamusta yung anak mo ngayon, So, yung bunso? kausap ko siya kanina. Sabi niya, okay naman daw, nakakainit. Kasi wala ngang pasok. Tapos, last February, may tumawag sa akin taga-barangay. Mm. Nagko-complain si mama. Kasi ang ginawa ko, message ko pala sa kanya. Sabi ko, since wala na dyan si bunso, binalayas mo na. Dahil sabi mo nga, mamamatay ka ng maaga. Hindi ko na ibibigay yung remittance na kagaya ng dati. Kasi kailangan ko na magbayad ng bahay niya. Tama. Very good. Sabi ko, kailangan kong providean siya ng internet gamit niya sa school, sa pag-aaral niya kasi module minsan. Yun yung kinagalit niya. Sabi niya, 5,000? Saan makakarating yun? Para lang yan dun sa isa mong anak. Paano naman ako? Nakain din ako. Sabi ko, pagtrabahuhin mo na kasi ang bunso mo. Paano magtatrabaho? Wala ngang pera, ganyan. Sabi ko, gagawan ko ng paraan. Tanungin mo kung gusto niyang mag-security guard. Kasi meron akong kakilala na may security agency. Ba't kailangan ka gumawa ng paraan? Hindi mo siya hayaan? Walang mangyayari. Matagal ko na siyang hinayaan eh. Pero mali yun. Nag-offer ako siya. Nga po. Inalo ko siya mag-VA. Sabi niya, scam daw. Inalo ko siya mag-call center. Hindi daw niya kaya. Hindi daw siya magaling mag-English. Inalo ko siyang mag-dicer. Ayaw daw niya. Hindi daw yun yung natapos niya. Sabi ko nga, kung ako lang yung may diploma, hindi ako hihiga maghapon. So, ito na. Security. Binayaran ko na yung mga kailangan niya. Magti-training na lang. Ang ginawa pala ng nanay ko, ni mama, kinausap yung may-ari ng security agency. Kakilala din niya kasi. Sino nga yung kalahati? Kasi mawawalan nga daw sila ng budget. Kinuha yung kalahating? Nung ibinayad ko para sa training, nung kapatid kong Magkano bunso. yung kalahati? 3,500. Kasi 7,000 yung sa training. So, binigay naman? Binigay. Kasi Okay, nag-iingay nga daw dun sa opisina, nakakahiya daw sa mga kliyente. Tapos, sabi ko, kailan ang graduation? February 28 daw. So, binayaran ko uli yung kalahati. Tapos, yung bayad sa uniform, sabi ko, ipapa-Gcash ko na lang. Nung tinanong ni mama, paano ang uniform yan? Sabi, Gcash na lang daw po nung anak niyo. Sabi, ibigay mo sa akin yung kalahati. Gutom na kami dito. Tinitipid na kami. Kasi, yung internet nila, hindi ko na binayaran, so naputol. Pero yung kuryente at tubig, binabayaran ko pa rin. Yun nga lang, hindi na sila binibigyan ng gas, ng LPG nung jowa ko kasi nagalit na rin sa ginawa dun sa bunso ko. Tapos, yun na to. Nag-complain sila sa barangay. Tumawag sa akin ang Nag-complain social sila worker. sa barangay? Sino kinumplain nila? Ako. Ha? Na hindi naman daw enough yung pinapadala ko. Kinumplain ka sa barangay? Anong kaso nito? Ang una, nung sabi ng social worker, Mami, nandito po si Lola. Nagpapatulong po na kausapin kayo. Sabi ko, bakit kailangan pa pang dumaan sa inyo kung pwede naman nila akong i-message? Hindi daw po kayo nagkakaintindihan. Tapos sabi ko, kasi po, inuuna niya ang init ng ulo. Tapos ito na nga yung main concern nila.
Sabi ko, ano po bang concern? Ibalik niyo daw po sa dating yung remittance. Sabi ko, hindi na po pwede yung dati. Kasi, kinuwento po ba nila sa inyo kung bakit binawasan ko yan, kung bakit 5,000 na lang yan na pinapadala ko sa kanila? Mm. Hindi po. So, ikukwento ko po. Di kinuwento ko, yung nangyari. Mm. So, kinausap sila. Ngayon, etong pangalawa kong anak, syempre makalola, may message ako. At ito yung pinakamasakit na message na nabasa ko galing sa kanya. Ang sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng anak na kayang tiisin na magutom ang sarili niyang ina. Sabi ko, saan galing yan? Salitang yan. Hindi ka ganyan. Sabi niya, nakikita mo ba kung paano mangutang si mama sa mga tindahan para lang kami makakain? Sabi ko, alam mo ang nangyari. Alam mo kung bakit tayo humantong sa ganito. Sabi niya, kung ganyan din lang ang gagawin mo sa sarili mong ina, gagawin ko na rin sa'yo. Yun yung exact word na sabi niya sa akin. Hindi ko na siya nireplyan nun kasi masakit yung sinabi niya. Na parang nakita niya yung ginawa ko kay mama, pero yung ginawa ni mama sa kapatid niya, hindi niya nakita. Tapos, hindi pa siya nakontento si mama doon. After 2 weeks, iniakyat niya sa social worker sa Kapitolyo. Mhm. Doon na, yun na naman ang tumawag sa akin. So, ganun din, na hinihingi nga ng buo yung remittance. Sabi ko, pwede niyo po ba siyang advice na pagtrabahuhin na yung bunso kong kapatid? Napatraining ko na po yan. Natapos na yung training. Sabi, hindi daw makapasok kasi wala pang lisensya. Sabi ko, Bakit na problema yon? kasi nga po, kung magkakaroon ng trabaho yung kapatid ko, baka makakapag-ambag na siya para sa pagkain nila. Kasi yung 5,000, kung tutuusin, oo, dun lang sa pangalawa kong anak. Pero kung magkakatrabaho yung pangalawa kong kapatid, siguro naman hindi niya kayang tiisin si mama. Kasi ako sabi ko, yan na lang talaga yung kaya ko. Kailangan niyong matuto. Kailangan niyong maintindihan na hindi naman ako namumulot ng pera dito. 15,000 sa inyo lang, kayong tatlo dyan. Tapos yung bunso kong anak nandoon nagsosolo. Tapos, sabi ng social worker sa akin, ganito na lang mami, para hindi na kayo magkagulo ni Lola, dagdagan mo na lang. Sabi ko, tatry ko po. Kasi yung bills Sabi nila, ng social worker sa'yo. What? Dagdagan ko. Para daw hindi na kami magkagulo ni mama. Sabi ko, yun po kasing bills nila, ako pa rin po ang nagbabayad noon. Kuryente at tubig. Yung 5,000, pagkain lang dapat ng anak ko yun. So, syempre, kaya na-short, 3 sila doon. Tapos sabi, ano po bang gusto ninyo? Sabi ko, sila po ba? Anong gusto nila? Balak po kayong kasuhan. Ha? Kasuhan? Sabi ko, anong kaso ko? Sabi, matalino kasi itong, ewan ko kung matalino bang tawag dito sa pangalawa kong anak. 7610 daw, child abuse. Kasi bias daw ako. Hindi daw ako nagsusuporta sa kanya ng tama. Tapos, or bawsi daw. Kasi nga, yun nga, si mama daw, pinapabayaan ko. Okay. Pinalimutan ko na daw yung obligasyon ko kay mama. Sabi ko, obligasyon? Parang dami ko namang obligasyon, kapatid, nanay. Tapos, sabi ko, tatry ko kung kaya kong dagdagan. Pero hindi ko po talaga kayang dagdagan kasi yung bill nila, 4,000. Sabi ko, bakit 4,000 ang bill ninyo? Hindi man eksaktong 4,000. 3,970. Sabi ko, bakit ang laki ng kuryente nyo? May aircon na ba? Sabi nila, hindi na daw nga sila binibigyan ng LPG nito ni Jowa. Kaya sa rice cooker daw sila nagluluto. Lahat daw rice cooker ang ginagamit, lahat di kuryente. Kaya malaki daw yung bill. Sabi ko, so paano yan? 4,000 na kuryente, 5,000 na pangkain ninyo, 9,000 na. Gusto nyo pa, dagdagan ko pa? May babayaran pa akong bahay.
nagbayad din ako sa school dahil nga recognition may outstanding balance pa sa school. Ang sagot lang naman ni jowa is allowance. Sabi ko, so paano ko na babudgetin yung sahod ko? Paano na ako? Tapos, eto na. Noong isang araw lang, tumawag na naman sa akin ang social worker ng Kapitolyo. Sabi nila, Mami, decidido po sila talaga nakasuhan kayo. Sabi ko, hayaan niyo sila. Nakasuhan ako, let them. Sabi kong ganyan. Tapos, ang message sa akin ni Mama, kung hindi mo kayang ibalik yung remittance daw na dati, isasanla daw niya yung deed of sale ng lupa at saka yung titulo ng, ano kasi yun yung hati, iba yung lupa lang tapos yung isang bahay at lupa. Isasanla daw niya yung Kanino titulo. nakapangalan? Yung sa lupa lang, nakapangalan sa kanya. Kasi wala nga ako noon. Nandito ako. So, nung ginawa yung deed of sale, siya yung nandoon. Siya sa kanya pinangalan. Tapos, ang reply ko lang sa kanya, thumbs up. Ayaw ko na kasing makipagtalo. Pagod na ako. Pagod na akong mag-explain ng side ko. Pagod na ako mag-enumerate ng gastusin sa kanila na hindi naman nila naiintindihan. Tapos, sabi ko dun sa tita ko, bakit kakapadala ko lang sa kanila nung auno, bakit nangungutang sa'yo? Sabi, ay balita ko yung bunso mo daw kapatid magkakatrabaho na. Sabi ko, ay salamat naman. Sabi ko, baka doon ibinigay yung pera para may pang-alawan siya doon sa pagtatrabahuhan. So, inintindi ko na naman. Sabi ko, sige, pahiramin mo. Ako na lang ang magbabalik sa'yo. Wag mo na lang sabihin. Tapos, nag-message pa rin pala siya doon sa lolo ko na nasa Australia. Inaalok naman yung sasakyan ko. Sabi ko, Lo, kasi nag-message sa akin si lolo. Sabi niya, binibenta mo ba yung sasakyan mo? Sabi ko, Lo, anong binibenta? Kahit mahal ang diesel, hindi ko po ibibenta yun. Bakit Ano po? sasakyan mo? SUV lang na second hand, Tucson. Tapos, sabi niya, ay ano nangyayari sa ina mo? Sabi ko, hindi ko po alam. Ayoko na pong magkwento. Kung ano na lang po yung kwento niya, yun na yun. Pero hindi ko po ibibenta yung sasakyan. Tapos sabi niya, nangihiram sa akin. Sabi ko, wag na po. Wag niyo nang pahiramin kasi napahiram na nung isa kong tita. Tapos, sinabi ko dun sa, yun kasing sasakyan, ang nagme-maintenance nun, si boyfriend. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, balak pa lang ibenta ni mama yung sasakyan. Sabi niya, ibibenta sa'yo naman nakapangalan ang mga papel nito. Tapos, kahapon, umuwi siya ng probinsya. Pinuntahan yung pinagtatrabahuhan ng jowa ko, hinahanap siya, at balak kunin yung mga papel ng sasakyan. Sabi ko, kahit anong mangyari, wag mong ibibigay. Kahit anong mangyari, wag mong ibibigay. Tapos nag-message din yung tita ko kanina. Si mama mo nagpapahanap ng masasanlaan ng lupa. Isasanla mo ba? Sabi ko, magkano daw isasanla, tita? 50 daw. Sabi ko, sige, hanapan ninyo. Hindi naman na ako interesado sa bahay at dun sa lupa na yon. Sabi ng tita ko, paano kapag tanda mo? Paano kapag uwi mo? Bahala na po. Basta kung ano yung gustong gawin doon, hayaan nyo na. Sa kanila na yun, hindi ko na kukunin. Regalo ko na sa kanya pasasalamat sa pag-aalaga ng mga anak ko. Ayun, maghahanap daw sila bukas ng mapagsasanla ng lupa. Tsaka ng anong titulo. So, ayun, sana nga may trabaho na yung kapatid ko para naman baka matulungan na niya si mama. So yun yung itinawag ko sa inyo na noon ko pa kayo kinukulit. Hindi ko maintindihan si mama, kaya kayo, baka naiintindihan niyo siya. Hindi rin.
Papaliwanag pero ka. kaya ko ipaliwanag sa'yo sa abot na makakaya ko what's happening here. Sige, sige. Okay. Ilan taon ka na sa Hong Kong? 15. 15 years. Ilan taon yung panganay mo? 22. 22. Sa madaling sabi, 7 years old, turning 7 years old na yung palang yung panganay mo, nanay mo na yung nag-alaga. Tama? Okay. That alone puts your mom in the center of all, or if not almost all, the decision makings. Kasi nung sumabit ka sa buhay, sa kanya ka sumandal. At some point, she had to sacrifice the life that he has or he had nung time na yon para saluhin ka. Tapos nagkaroon ka ulit ng asawa. Tama? Nagkaroon ka ulit ng asawa. Doon sa pangalawang anak mo, di ba iba father nun? Exact. Nakikinig ka na maayos eh. Alright? Ay, mayroon po pala akong hindi na ikwento. Noon, dahil naungkat niyo po yan, nung 2 years old yung anak ko na panganay, iniwan niya kami. Sumama siya dun sa stepfather ko. So, kami lang nung anak ko, tsaka yung dalawa ko pang kapatid. So, si Papa yung nagtatrabaho. Gano'ng katagal siya namalis? Mula, 20 years na sila nung stepfather ko eh. 23 years na pala. Okay. Tutuloy. So, tuloy lang natin. Hindi rin niya naalagaan ng matagal yung panganay ko. Kasi kahit nagkaroon ako ng pangalawang jowa, bit-bit ko yun. Okay. So, ilang taon nag-alaga nanay mo? Mula nang umalis ako, 15 years. 15 years. Well, it serves... Not totally 15. Well, it serves the point na yung premise ng usapan natin na para bang nanay mo na ang may obligasyon sa anak mo. Sa part na yun, nakikisuyo ka sa kanya. Alright? Sa part na yun, nakikisuyo ka sa kanya. At nakisuyo ka sa kanya na mahabang panahon. The problem here is that your mom, at some point, spoiled your youngest brother. And that diluted everything. Okay. I-categorize natin to Kung ang magiging tanong natin, yung duluhan ng kwento mo, naiintindihan ko ba yung kamalditahan ng nanay mo? Actually, hindi ko naiintindihan yung nanay mo. She's very difficult to deal with. Kahit ako, alam mo, nakaka-trigger yung kwento mo. Nung kinikwento mo pa lang, natitrigger ako. To a point, your own mom is going to file a case against you. Doon ako na that's number 1. Number 2, hindi ko naiintindihan anong kinagagalit ng nanay mo sa bunso mong anak. That's just one mouth. That's just one mouth to feed. Kung meron man akong paghuhugutan ng interpretation kung bakit galit nanay mo sa bunso mo, kasi hindi madisiplina ng nanay mo yung bunso mo sa paraang gusto niya kasi nagsusumbong yung bunso mo sa'yo. Na mabahay pa siya. I don't know if I'm making sense to you. Ayan din naman yung sinabi niya na sumbongera nga daw yung bunso ko. Sabi ko, ang sinumbong lang naman niya sa akin yung ayaw mong permahan yung card. Well, other than that, wala na. Baka nga yun lang yun. Pero yun. Kasi ang malaking katotohanan, halimbawa, nag-abroad tayo, ito yung ang tawag nito, ito yung sakripisyo ng mga OFWs natin. No? Pag iniasa mo sa kamag-anak, ang pagpapalaki ng mga anak mo, at some point, magkakaroon sila ng say sa pagdidisiplina kasi iniasa mo sila eh. Hindi po pwede yung pagbabantay kanila pero disiplina, hindi kanila.
Hmm. Nandiyan mo yung point ko? Oo, oo, nage-gets ko So po. feeling ko yung nanay mo na-offend sa part na yun. Hindi ko lang magets bakit umabot sa punto na kailangan palayasan niya yung anak mo. Hindi ko naiintindihan yung part na yun. I don't get that. Ang lagi niyang sinasabi is mamamatay siya ng maaga. Ano ang hindi mo alam? Kasi ganito yan. Sure ako dito sa part na to. May bagay na nakikita ang nanay mo na hindi mo nakikita kasi wala ka doon. Yan din naman yung sinabi niya na hindi mo kasi nakikita kung ano ang galawan ng anak mo. Kung gaano daw siya katamad. Yun yung lagi niya sinasabi, tamad patama sa Sa, oras. sa part ng kwentuhan natin ngayon, maliwanag mong sinabi sa akin na alam ko, naririnig ko, hindi ka nagtira ng kahit konting paniniwala sa nanay mo na baka may point siya. Ganun ko siya narinig sa'yo. Mm. Sa kabilang banda, naiintindihan kita kasi hindi mo binanggit ito. Pero feeling ko, bumabawi ka sa anak mo kasi matagal mo siya hindi nakasama. Totoo. So hindi mo para kantiin siya. Kumbaga, mas malaki ang wiggle room ng bunso mong anak sa puso mo kasi matagal mo siyang hindi naalagaan. Totoo. So kung hanggat kaya mo siyang pakitaan ng pagmamahal at kung ang paraan man nun ay pagkonsente, gagawin mo yun. Naiintindihan ka sa part na yun. Kasi matagal mo hindi nakasama eh. But your mom interpreted that differently. Mhm. Kasi iba dating sa kanya. Ang dating sa kanya, ako nandito, ako nag-aalaga ng lahat ng bata rito. Pero kapag ako nagalit sa kanila, ako yung nagpapagod sa kanila. Ako yung tumatayong head ng household na to. Pero kapag magsusumbong sila, ako yung mali. That will never dawn on her ng maayos. Sasama talaga loob niya. Mhm. Hindi ko lang nakikita kung bakit yung nanay mo, hahayaan niyang yung apo niya na bunso na babae aalis sa bahay. Kasi parang that lacks maturity to me. Yan din talaga yung tanong ko sa kanya nung umalis na yung dalawang bata nung inihatid na nung panganay ko yung bunso. Sabi ko, kaya mo ma na magsulo si bunso? Babae yun. Ano sabi niya? Magsusulo siya? Wala. Hindi siya sumagot. Hindi ko nagigets yung part na yan. Hindi ko makuha kung saan nanggagaling yung nanay mo para kaya niyang itulog sa gabi na yung apo niya na babae or maybe hindi lang siya sanay na naandun yung apo niya. Kasi matagal naman niya hindi kasama. Yan din naman yung sinabi niya. Sabi niya sa akin, sinabihan na kita noon na huwag sa akin. Hindi ko kayang makisama ng panibago Exactly. sa hindi ko nakasama ng matagal. Anuhin ko itong dalawang bata, ako ang nagpalaki. Pero yung isa, hindi ko alam kung gaano nakatigas ang sungay niyan. Sabi ko, 2 taon lang, senior high lang, tapusin lang natin yung senior high. Balato mo na sa akin, ang tagal kong pinangarap to. Ang tagal kong hiniling to na makasama siya. Sige na. Sabi niya, doon na lang sa ama, padalhan mo na lang, ganun din naman yun. Pag uuwi ka, sunduin mo uli, gaya ng dati. Hindi makita ng nanay mo kung saan ka nagagaling. Because that was your chance to have all of your kids under your wings. And that, at yung panahon na yun na binubuo mo yung mga anak mo, all of them under your care, yan ay bayad sa pagiging OFW mo na mga habang panahon. Kumbaga, that gives meaning to all the sacrifices you had. Totoo. Pag nakita ko silang tatlong magkakasama, sobrang saya. Tanggal lahat ng pagod. Hindi ko alam. Alam mo kung ang problema dito, Zai? Kung ang problema dito ay naninermon yung nanay mo sa mga anak mo, we can just brush it off eh. Kasi normal yun eh. Yun nga yung lagi kong pinatanggap na lang nung sabi ko sa kanila, mali kayo. Si mama ang kasama nyo, si mama ang batas, sundin nyo. Ako wala akong magagawa kasi nandito ako eh. Exactly. Si mama, yun, mahabang panahon na ganun. Okay. Ngayon lang talaga na bago.
May isa akong nagtataka. Hmm. Why all of a sudden, yung middle child mo, galit sa'yo? Dahil nga dun sa natitiis ko na daw si mama na magutom. Na bias daw ako. Lahat daw lahat daw dun sa bunso ko na lang ibinibigay. Sila daw latak na lang. Ilang taon yung Hindi bunso mo? ko 17. Yung middle child mo? 17. Yung middle child? 17. Yung Ang bunso ko is 16. My God. And she's living alone. Yes. Babae pa. Yung word ng pangalawa kong anak na meron daw palang anak na nakakatiis sa nanay. Which is ako nga, gagawin din daw niya. Titiisin na rin daw niya ako. Kasi hindi ko daw alam kung paano daw sila maggutom. Alam ko naman na hindi enough yung 5,000 sa kanilang tatlo. Kasama yung kapatid ko. Wag nating isama yung kapatid mo kahit mamuti mata sa gutom nun. It's not your concern. Actually, mali ka nga doon. Nagbigay ka ng pang-training or whatnot. Kasi nagiging enabler ka eh. Kasi ang katwiran ko naman dyan, ayokong nakikihati siya doon para lang sa mga anak ko at kay mama. Kasi kahit sabihin ko kay mama ng paulit-ulit na sa inyo lang yan, sa inyo ng mga bata, kahati pa rin siya, kaya nabibitin. Can you enlighten me? Saan nanggagaling yung galit ng nanay mo? Gusto ko maintindihan. Same thought. Yan din yung gusto kong maintindihan. Bakit galit na galit siya? Lagi niyang buwang bibig. Ay, ito pa nung nakita niya sa post ko sa my day ko na honor yung bunso ko. Ang message niya dun sa tita ko, ngayon lang yan, tingnan natin kung di yan mabuntis ng maaga. Wala namang boyfriend yung anak ko. Pag tinatanong ko nga siya na, may naliligaw na ba sa'yo? Sabi niya, yuck, mommy. Boy to boy. Lagi niya buwang bibigis. Malandi, magagaya sa akin. Na, siyempre, masakit na parang, malandi pala ng tingin sa akin ni mama porque maaga akong nagjowa. Nagkaanak. Totoo naman. Hindi ka nakaiwas doon eh, no? Tinamaan ka, hindi ka nakailag, no? Anong tanong mo sa akin, ma'am? Yun nga, na baka kaya mo kung paliwanagan. Hindi, Bakit? hindi ko kaya, ma'am. Kaya ko lang ipaliwanag sa'yo na yung nanay mo, at some point, in all the years that she took care of your kids, at some point, she is going to inhibit a certain degree of authority. Kasi nag-alaga siya eh. Yes. Ano naman yun? So, sobrang thankful naman ako dun. Kaya nga nung binili ko yung lupa na yun, sabi ko sa kanya, regalo ko sa'yo yan, pasasalamat. Okay. Ano pa lang ako dito noon? 4 years pa lang ako dito. So sa kanya yung lupa? Sa kanya na nakapangalan. Yung lupa lang na isa. Pero yung may house and lot, yung may bahay namin doon, sa akin, nakapangalan. Okay. Pero yun kasi, sabi ko, sa inyo na yan. Sa'yo na yan, ma. Kasi meron pa akong isang bahay sa Alaminos, Laguna.
yun yung sabi ko is, pag nag-retire ako, dito ako. Okay. Kailan kayo nag-usap ng anak mo? Anak na bunso, Yung gitna. last month, yun nga, yung galit na siya. Bakit last month pa? Nagalit na siya sa akin na, yun nga, yung word ni, natitiis ko daw si mama. Okay. Bias daw ako. Latak lang daw ang binibigay ko sa kanila. Lahat daw. Kamusta yung Binubuo. relasyon ng middle child mo tsaka ng bunso? Hindi na rin daw sabi ni Bunso, hindi na rin daw nagme-message sa kanya yung kuya niya. Nung umuwi ako nung February, in-invite ko siya. Sabi ko, dinner tayo. Sinin lang niya ako. Tapos nag-send ako sa kanya ng location. Sabi ko, nandito ako sa SM. Sunod ka. Sabi ko ganyan. Tapos sabi niya, paano si mama? Sabi ko, sama mo. Pag sumama, mas maganda. Tapos So saan sabi niya sa akin, ka nag-stay nun? dun sa bahay sa inuupahan ng bunso ko. Oh. Nakita kayo ng Kasi- panganay mo? Nandoon din siya. Pinapunta ko silang lahat. Yung panganay ko at saka yung pangalawa. Pero ang reply sa akin nung pangalawa ko, sabi ko, saan ka na? Andito na kami sa SM. Ikaw na lang yung kulang. Sama ba si mama? Sabi niya, saka na lang next time na lang, ayaw ni mama. Sabi ko, sige, padala na lang kami dyan ng foods. Wag na, galit. Sabi ko, okay. So hindi Tapos kayo nagkita ng anak mong Hindi. Sabi ko, 4 days lang ako dito. Tapos sabi ko, kita tayo bukas. Sabi ko, punta ka sa bayan. Sinin lang niya. Alam mo, dapat pinunta mo na yung nanay mo noong time na yun. Para nakapag-usap kayo. Sinabi ko sa pangalawa ko, sabi ko, pupunta ako dyan. Sabi ko, hintayin mo ako sa labasan. Kasi malayo pa kasi looban. Hintayin mo ako sa labasan. Sabi niya, wag ka nang tumuloy, high blood. Baka pag nakita ka niya, may mangyari pa, mahirap na. Tapos sabi ko, message mo ako pag kalmado na. Sabi ko pa, message mo ako pag kalmado na ang kalikasan. Yun yung exact word ko sa kanya. Tapos sabi niya, I don't think so. Noong Feb yun. Tapos sabi ko, flight ko na bukas. Kita tayo? Sin lang. Sabi ko, wala na talagang pag-asa. Meron naman. This is a phase in your lives, all of you. That's very difficult, pero malalampasan nyo naman yun. I just don't know kung kailan, kung paano. Sige, let's be technical here. Ang obligasyon mo ay yung anak mo at saka yung anak mo middle child at saka yung anak mong bunso. Yung nanay mo, well, sad to say, hindi mo obligasyon yan. Alam mo yung pag-aalaga sa magulang, ano yan eh. That falls under our compassion eh. Kaya mo ako tinawagan kasi alam niyo compassionate ako sa magulang. But at some point, the mother and the father has to play a role for the compassion to be received properly. In your case, parang hindi ko nakikitang masarap ibigay yung compassion sa nanay mo. Ka pa, kalmado ka pa nga eh, because you don't factor, siguro masaya love life mo kaya ganun, no? You don't factor in the number of years that you have sacrificed yourself. Although syempre, kaya ka naman naandyan because, a lot of indecisions when you were younger. Diba? But, truth be told, ang obligasyon mo ay yung anak mo na middle child tsaka yung bunso. Sorry, ano po? Ang obligasyon mo ay yung dalawang anak mo. Hindi ko rin naman kasi matiis si mama. Yung
tulad nung kapag magme-message sa akin yung mga tito at tita ko na nanghihiram, sabi ko, sige bigyan niyo na lang kung may extra kayo, ako na bahala magbayad. Kaya lang tuwing Kung, maiisip ko kung, na, kung ginagawa mo yan, bakit di pa kayo mag-usap magnanay? Why don't you initiate a line of communication? message ko siya. Tapos, ang reply niya sa akin, isang kilometrong message na masasakit. Like what? Na sabi niya, hindi mo ako kayang intindihin. Nakiusap din ako sa'yo na huwag na sa akin isiksik yung anak mo. Isiniksik mo pa rin. Hindi mo alam kung gaano kabigat sa pakiramdam ko ang makita ko yan araw-araw. Hindi niya matawag sa pangalan yung anak ko. Laging, yan, malanding yan, tamad na yan. Laging ganun. Well, at some Pag ganun point, you have to choose your own child. sabi ko nga, hindi, bakit kailangan kong mamili sa kanila kung pwede naman pareho. Pero sa ginagawa kasi ni mama, ang hirap niyang piliin. Alam mo, I'm having a difficult time even trying to defend. You know me. I'll exhaust all Yeah. that I can, I know. but I have no defense for your mom. I have no defense for your mom. Nakita ko pa pala, hindi ko pa pala nakwento sa'yo. Nakita ko sa marketplace, yung mga gamit ko, nakapost na for sale. Sabi ko, bakit ganun? Lahat ng pinaghirapan ko, ganun-ganun lang niya kayang pitawan. Sabi ko, Well, anyway, sa part- mabibili ko naman uli yan. Sa part na yan, because wala sila makain, you know. You don't know what desperation can, di ba, can do to someone. Sabi nga ng boyfriend ko, yan ba yung walang makain? Tingnan mo nga si tita, nandito na naman sa, dun nga sa lugar nila sa probinsya. Andito na naman siya. Sabi ko, nagpadala kasi ako kahapon. Iba remittance, kaya andyan. Tapos sabi niya, sabi ng isa kong tita, araw-araw nasa sumba si mama mo ah. Sabi ko, hayaan nyo na. Masaya siya doon. Baka nagtataktak lang ng sama ng loob. Zai, Oh. let's try to get to the bottom line of this. Mhm. When it comes down to it, and you have to choose between the world and your son or your daughter, the choice is simple. Pipiliin mo ang anak. Ganon kasimple yan. When it comes down to it, and you had to make a choice between anybody else in the world, at saka anak, ang pipiliin mo. I know mahirap marinig to kasi kailangan pumili, but I think you've got no choice. Tagal ko kasi hinintay yung pagkakataon na to, yung sa akin na yung anak ko. 15 years. I get it. Ang sa akin kasi kaya ako nahihirapan. Matanda na si mama. Tapos ngayon pa siya nagkakaganyan. Bakit ba tayo nag-uusap na parang ikaw lang yung anak? Galit din sa kanya yung pangalawa kong kapatid. May bunso ka pang kapatid, di ba, na may tinapos pero batugan. Isa din kasi yung nirereklamo ni mama noon. Sabi niya, pag may sakit daw siya, daan-daanan lang daw siya ng kapatid ko na hindi daw siya matanong kung kumain na o may gamot bang iniinom. Walang aasahan.
naaawa ako kay mama, pero mas naaawa kasi ako sa anak kong babae. Of course. You're not wrong. Gabi-gabi ko maiisip na mag-isa lang siya doon. Yung mga kapitbahay niya, hindi naman niya kilala. Hindi naman ako pwedeng umuwi ng Pilipinas para samahan siya kasi paano siya mag-aaral, paano kami kakain. Ay, hirap. Okay, ready? Ready? Let's talk about your middle child. Mhm. Pangatawan na mo yung dispositions mo sa kanya. Sa household na yan, siya lang yung obligasyon mo. If at some point, kaya mo i-direct sa kanya yung padala, so he can feel the burden of budgeting, then do it. Dahil totoo niyan, sa bahay na yon, siya lang naman talaga obligasyon mo. Kanina bumabagsak ang pera sa bahay niyo? Sa nanay mo? Ipinapadala ko dun sa tita ko kasi nga hindi ako kinakausap ni mama. Sa Tapos anak mo? isinesend niya kay mama. Sa anak mo na. So your son can at least have a glimpse of how heavy it is, how difficult it is to budget. Para alam niya. Mm. Medyo bleak yung part na yon kasi your son shouldn't have the obligation na tumanggap ng pera at isipin kung kakasya yung pera kasi 17 siya at minor. Tama? Mm. But if your son can have the wit para sabihin sa yung mga bagay na sinabi niya, then maybe he can understand if he is experiencing it firsthand. Gets? Sa kanya na ako magpapadala. And please, i-factor in mo lang yung kuryente, tubig, tsaka yung anak mo. Okay. Hindi ko nadadagdagan. No. Okay. This is very difficult. But at some point, you have to make some changes in your life. Otherwise, mauubos ka te. Ubus na. Mauubos ka. Actually, hindi mo kailangan gawin to eh. But, andito na tayo. Number 2. Ready? Bigyan mo ng obligasyon yung panganay mo para alagaan yung bunso. Meaning, sasamahan niya doon? Hindi ko alam kung ano gagawin niya. Dalawin niya weekly, tawagan niya araw-araw. Yun, araw-araw naman daw niyang tinatawagan. Tapos kapag day off niya, twice a month lang kasi yung off niya, pinupuntahan naman niya. Yes. Pero kausapin mo siya ng matino, na obligasyon niya to make sure that the youngest is safe. Sobrang nakakapraning talaga yung... Kasi ang toka mo ngayon, Zai, is to earn the keep for the entire family. Number 1, that's your obligation. Number 2, malayo ka. This is not an easy advice to give you because
In effect, I'm asking you to choose two sides. Ang hirap. Yep. But it is what it is. Alam mo, one day yung middle child mo maiintindihan niya kung gaano kahirap yung pinagdadaanan mo ngayon. Sana maintindihan niya ng maaga. Yung hindi pa huli yung lahat. I hope maiksi yung panahon para maintindihan niya. But if not, I want you to prepare your heart to endure however or how long it's going to take para maintindihan niya. Kasi as we speak, kakampi niya lola niya, which is a good thing. It's not a bad thing. Nakakampi niya yung lola niya. Meron akong tanong. Paano ko ba i-explain sa kanya na paano ko ipapaliwanag sa kanya na hindi naman tama yung iniisip niya na bias ako. Lagi niya kasi sinasabi na bias ako, latak na lang yung napupunta sa kanila. Have you tried explaining? Sinabi ko, ang sabi ko sa kanya, pantay-pantay naman yung tingin ko sa inyong tatlo. Nagkataon lang na nandiyan ka sa maling lugar. Mali kasi yung dapat para sa'yo, nahahati pa. Sabi ko, nakita mo, ilang taon na ako lang yung nag-provide sa inyo. Wala naman kayong narinig sa akin, di ba? Bakit kailangan mo sabihin na bias ako? Well, Kung totoo, if you say it the way you said it, hindi ka magkakaintindihan ng anak mo. I think paano, if there's an advice I can give you sa part na yan, never ka magsasalita sa kanya that's going to antagonize yung lola niya. When you said paano mali, ko explain? nung sinabi mo mali yung kung nasaan siya, that's going to antagonize yung lola niya. Kampi niya yun eh. So, ano yung best way para ma-explain ko sa kanya na hindi... Well, ipaliwanag mo lang without antagonizing anybody. Hmm. Okay. Ang hirap nito, te. Sobra. Yes. Tsaka, ayaw ko rin naman na makakabasa ng mga message ng mga tita ko na nagugutom sila doon. Kaya lang, sabi mo nga, May kapatid kang bunso doon. Bobo ba yun? Bobo ba yun? oo. Bobo yun. No? Bobo yun. Kasi kung matalino yan. Sabi ko nga kung ako lang yung may diploma na kagaya niya, hindi ako hihiga lang lagi. Gagamitin ko yun. Ay, life. I think hanggang doon lang kaya kong ibigay sa'yo na payo. Salamat. Pero isa pa, last na to. Paano ko ba i-reach out ulit si mama? Kasi nang hindi nauuwi sa ganun yung mga message. Yung kalmado lang sana. Kalmado naman ako mag-message. Well, may gamit ang mga special occasions. Doon na lang siguro. Happy birthday. Merry Christmas. Happy Fiesta. Happy Easter. Binati ko nga siya kanina ng Happy Easter. Walang reply? Wala. Well, stop. Okay na yan. Hindi na ako mag-reach out. Mag-message. Nag-reach out ka. And when you come home, don't forget to visit her. Okay. Sige, salamat. At least, merong nagsabi sa akin na hindi naman pala mali yung ginawa ko na You don't have any choice.
Hmm, There's not much of a choice. ang sakit kaya. Yep, Mahal ko yung nanay ko eh. I know. I believe that. Kahit maaga niya kaming iniwanan, mahal ko yun. Kaya ako pag may hinihingi siya, binibigay ko kaagad. I just hope that she's always healthy. And malayo sa karamdaman. Again, Zai, when it comes down to it, and you have to choose between the world, anybody else in the world, at saka ang mga anak mo, madali lang ang pilian. Anak, Anak. Jowa o anak, anak. Ang buong mundo o anak, anak. Hindi dapat mamili, but when it comes down to it, kanina nag-start tayo, sabi mo sa akin, gusto ko pa na opinion nyo kasi ikaw yung parang patron saint ng mga nanay. Saint ng mga nanay. Nakalimutan mo, nanay ka rin. Oo. Why did you have to exclude yourself from the equation? Nanay ka rin. Zai, I'm sorry. I don't have much to tell you. Thank you. Thank you kasi nakinig ka. Mahirap kasi ito ikwento sa iba kasi ayoko makarinig ng judgment galing sa iba. I mean, yung kakilala ko. Kaya wala akong mapagkwentuhan. Kasi kung may sasabihin sila, syempre masasaktan ako, nanay ko yun. Alam mo mga nanay, mothers have special place in my heart. Alam niyo yan, ramdam niyo sa akin yan. Mm-mm. It doesn't always mean they're right though. Anyways, good luck sa'yo, ma'am. Pag dumating yung time na kaya mo na, baka mapag-Disneyland mo yung mga anak mo. 3 sila. Mag-iipon ulit. Yeah, kaya yan. By January, maiipon mo na yan. Sana makompleto ulit silang tatlo. Of course. Nanay ka. If you noticed, I did not give you any advice regarding your mom. I'm not saying, hindi ko sinasabing, Zai, baliwalay mo na nanay mo. But I think if your story is accurate, then you just have to stay put. You've done your fair part. Okay na muna yan. Sige, paninindigan ko to. Walang dagdag. I believe that. Ganito.
Tutuloy ko to. Good luck po. Salamat. Bye-bye po. Bye. Thank you.